Hello mga ka-road trip. Today, let's talk about online dating, which is something that is very very common na. But I started with that mga 12 to 13 years ago na. So matagal na rin siyang uso. Um so I'm just going to share those things that I have personally encountered, which may not be how other people have experienced online dating. So nowadays you have Facebook din. Meron din dun dating portion. So yung na-encounter ko nung mga panahon na yun, yung na-introduce sa akin nung kung sino man yung nag-introduce sa akin ng dating app is I tried Tagged. Aside from Tag, meron din namang OkCupid. Later on, Tag merge with High Five. Yun lang actually yung mga na-try ko. Meron din sigurong iba, nakalimutan ko na yung mga names. Usually, what happens is, you create a profile, you add pictures, para kang gumawa ng profile sa Facebook. But what happens is, every day may sinasuggest siya like certain photos based on your preferences, like yung age, kung meron kang preferred age, preferred location ng tao. So, yun yung mga sinasuggest niya sa'yo na pwede mong i-meet. So, kapag you can either like it or say you're not interested, then if you're interested, mananotify siya na may interest ka sa kanya. You could match each other. Then you can message each other. The difference is sometimes meron ding sites that are paid or subscription based. What happens is if someone message you, you cannot read the message unless subscribed ka na doon. So kailangan mo magbayad bago mo siya makausap. So why do some people pay for online dating? Supposedly kasi daw mas verified 'yon, uh, possible na hindi siya scammer kasi verified yung profile niya. Na mas matino siya. Sometimes there are testimonials na people actually met their husband or wife from that dating app. May mga ganun testimonial. So parang, uy, okay to, 'di ba? Pero kasi hindi ako nag-join sa mga paid app kasi para sa akin, and I think for some of my friends then, they don't believe na you're going to find someone na decent dyan. So for some, it's really just for fun. To ano ba? Pamatay ng oras, tapos pampakilig. Mas marami akong nakilala doon na friends lang talaga na hindi naman naging karelasyon. Let me tell you about the people that I met there. So, the longest that I've chatted, no, not the longest kasi meron ng tumalo dun sa kanya. But one of the longest person I talk with is Jesse. He's a Nigerian. Nung time na nakilala ko siya, he was a student in Malaysia. He's taking a business course. He's mga 7 years younger than I. And we really clicked. Kasi iisipin mo parang, ano bang klaseng mga taong nando sa dating app, 'di ba? Mga nakikipaglukuhan lang, ganyan. Pero yung sa amin is, kasi nagvi-video call din kami. So, yeah, may option ka rin naman na i-video call. Nagtataka lang din ako dun sa minsan na nakikita ko dun sa Raffy Tulfo na naloko daw. Or yung mga narinig din natin na minsan naloloko siya na hindi pala babae yung kausap niya, lalaki pala, or mga gano'n. Nagvi-video call kayo, paano ka naloko na hindi mo alam kung sino yung kausap mo, no? So, hindi naman ako
naka-encounter ng gano'n kasi nakikita ko naman kung sino talaga yung kausap ko. So one thing that strikes me about Jesse is how good he is in speaking English. So ito yung iniisip natin, this guy is from Africa, so we're thinking Africa is a backward country na, well, of course, meron siya Nigerian accent, but he speaks good English. And I learned na they really speak English there. So, and his English is a little more formal pa nga, mas magaganda yung words, mas malalim minsan yung ibang words na ginagamit niya. So, that is an eye-opener for me. If there is some takeaway that really good takeaway that I got from online dating or online chatting, not dating kasi hindi naman ako romantically inclined dun sa iba na kilala ko dun, is how you learn more about the world. 'Di ba? Kasi dito sa Pilipinas, Filipino lang yung nami-meet natin. Bihira wala akong naka-encounter dito ng foreigner sa Philippines. No? Personally, yung face-to-face talaga. Pero online, makakamit ka ng iba-ibang lahi, iba-ibang culture. And it's a way of opening your mind to new things, 'di ba? So, ang na-share sa akin ni Jessica, sa everyday, he shares a song that he likes. So, he introduced me to Nigerian music, ang swabe ng Naija beat. I really love yung mga songs na, yung hip-hop nila, yung rap nila. Hindi rin kasi ako ganun kahilig sa rap before. I thought rap is like angry music. Ganyan, naisip ko si Eminem, magaling siya sa rapping. But it's not the sort of rapping that I could listen for a long time. Kasi it's more mabilis, it makes you think. Pero ito kasi is parang ang swabing pakinggan. So, anyway, you can check it out. MI, R2Bs. Sorry, I forgot na yung iba kasi this is in 2009, 2010 kami nag-start. So, Jessie is one of those that I met. I also met an Egyptian, also younger than I. I guess sila yung student din siya nung time na yon. So, siguro ito yung mga tao na, alam mo yun, na walang magawa sa extra time nila kaya nandun sila online. Also told me a lot about Egypt. On and off din kami na nagkausap nun hanggang sa nagwo-work na siya. Ngayon, nasa Dubai na siya. He also shared songs. Tsaka I learned a little bit more about Islam. So may mga matitino ko na ka-meet online. Pero meron din na yung mga winawar nila na mga foreigners na bastos. Yes, you can also meet those jerks online. Grabe. Alam mo naman kasi kapag kaya mainam din na first 5 sentences ako alam ko na kapag ayoko nang kausap to. And of course, there are some who really just upfront tells you, I want to see your boobies, ganyan. Ew. Noong una nakakashock yun. Natanong, akala nila kasi, ito ko rin napansin no, na akala nila pag Filipina, naghahanap ng afam, would do everything to find a boyfriend or a husband online, would do anything ha. Tapos meron pa dun na sasabihin, tatanong niya, are you single? Tapos sasabihin ko, yes. How many children do you have? Huh? Why would I have children? I'm single. Di ba parang, bakit? Tapos yun pala kasi may mga Filipino, single pero may anak. So, single mom. Di ba? So, yun din ang, ano na ba ako doon na nabastos. So, nababastosan ako minsan sa mga sinasabi na didegrade. Yes, I felt that. Napansin ko kapag mga hindi ko nila lahat like from Dubai or yung mga rich countries sa Middle East or kapag ibang westerners, they
think that they are better than you. They think that they could buy you. Grabe, di ba? So, siguro hindi sila nakakamit ng madalas ng mga Filipino na they have job, they're not looking for money. Ako, I guess at some point, I was also thinking, maybe makakahanap nga rin ako dito ng AFAM. Pero, sa dami rin ng nakilala ko na babastos and everything, naisip ko, baka nga hindi naman din dito ko makikita. Kaya lang, ano rin nakakapagod kasi magsa-start ka, tapos eventually itong guy na to is, eventually papakita rin niya yung tunay niyang kulay na is only after seeing something. So, nakaka-bad trip yun, di ba? Akala mo okay siyang kausap, tapos biglang gano'n naman. Nakakapagod mag-start. But at the same time, nakakahanap ka rin naman ng mababait. Yung mga matitino namang kausap. But don't bet that they are the one. Kasi, malayo sila eh. So, diba? I mean, it's not like they're ready to up and leave kung ano man yung sitwasyon nila, kung ano may responsibilities nila just because they think you are nice, they think you're special. Hindi naman kasi ganun lahat. At saka, hindi lahat ng foreigners ay may pera to go to the Philippines and meet you. Ako, gaano karami yung na-meet ko doon na hindi ko na-meet personally. Never happened. So, swerte lang talaga yung mga nakikita natin minsan online na nag-share ng stories about, ng mga AFAM na binilan sila ng bahay, binigyan sila ng pangnegosyo, umuwi dito na pangasawa nila, ilan lang yun. And swerte nila, if ended good, malas nila kung nauwi sila sa Tulfo. Pero usually, nagre-reklamo kasi sa Tulfo yung foreigner, hindi naman yung Filipino eh. So, nakakaano lang din. Kaya siguro may mga foreigners ka talaga mamimit online na parang wary na sila about yung modus operandi ng ibang Filipina. Na yung nakita ko ngayon sa Tulfo, nung sinabi niya single siya, yung pala, hinuhututan lang yung foreigner, tapos meron pala ditong binubuhay na asawa, ganyan. I mean, inopen niya na meron siyang anak. Hindi niya sinabi na actually, meron na siyang asawa. So, kawawa rin naman nga yung foreigner, di ba? So, wag naman sanang ganun. Pero, sige, okay lang. Fair, to be fair, meron din mga foreigners na nanloloko rin. Meron ako dating na-meet. Ito rin, ilang beses to nangyari na nakakamit ako ng foreigner na soldier. So, siya ay Jordanian. Actually, ang nakamit ako ng 2 Jordanian. Yung isa, matagal din kasi kaming hindi nagkausap nun eh. Tapos eventually, nagkausap ulit kami after lang years. Tapos, nun nga, nalaman ko na actually, meron na pala siyang anak. Yung palang picture na pinakita niya sa akin, sabi niya pamangkin niya, anak pala niya yun. Kaya lang sabi ko, so nung ba una tayong nag-meet, is single ka ba or married? So inamin niya kasi niya eventually na married siya. Sabi niya, single daw. Tapos eventually parang merong nireto sa kanya yung parents niya and then nagpakasal sila, hindi na rin niya sinabi sa akin. So hindi ko na alam kung ano yung totoo doon. The other one, yung soldier, nakapunta siya ng Philippines and naka-watch siya ng show ni Willie. Tapos, ayaw niya kay Vice Ganda kasi homophobic siya. Well, sabi nila, yung daw talaga mga Muslim sa Middle East are homophobic kasi hindi rin naman, medyo bawal sa kanila yung mga gay. Ayaw niya kay Vice Ganda. So, yun din, nagsisikahan kami noon. Tapos, one time, ganito kasi so pag na-meet mo na sila online, nag-uusap na kayo dun sa message section nung halimbawa tagged. Lalabas din kayo dun sa tagged para mag-usap. So, hindi kasi convenient because minsan yung notifications medyo late. So, what happens is pag gusto mo na siyang kausapin outside ng tag, bibigay mo yung Yahoo, meron pang Yahoo chat nun
Or nung pwede rin naman sa Skype. So, sa Skype na kayo nag-usap, doon na rin kayo nagvi-video call. Kasi sa tag, walang video call function. So, may nag-message sa akin na girl, sabi niya, Filipino siya. Sabi niya, ang chinachat mo ba si ganyan, ganyan, ganyan? Hindi ba alam na may asawa na siya? Oh my God! So, nandun siya sa Jordan na Pinay siya na OFW that she's warning me about this guy. Parang sa akin is, well, hindi naman kami, ano kaya lang, nakakatawa lang na talaga inalam niya kung paano ko kontakin at siguro nagsiselos or something, pero nakakatawa lang din yun. So, siguro, yun nga, kung meron mo mga Pinay na nanloloko ng AFAM, meron din mga AFAM na, ayun, nanloloko lang din sa'yo. And then, there's no way for you to find out minsan eh. Unless sila na umamin, ano? So, you have to really be careful din. Maraming lokohan naman talaga nangyayari dyan sa online dating. Not saying na kapag meron kayong common friend, walang lokohan nangyayari, pero how much more na magkakaroon ng lokohan na wala man lang ibang tao na nakakakilala dyan, 'di ba? Siguro hindi ka maloloko sa itsura kasi pag nag-video call kayo, makikita mo na, hindi pala siya ganun kagwapo sa profile picture. Or, okay, ganun pala yung, ano niya, ganun pala siya magsalita, hindi maganda yung boses. Or, at least nakikita mo yung muka. Sabi nila ngayon, may mga filter na eh. So, pwede nang gumwapo or something. Noon, sa Skype, wala namang, yan sa Skype. Pag doon kayo nagtawagan, walang filter dyan or sa Google Chat nun. Meron pa isa akong nakilala sa Australia. Indian naman siya. He was divorced. Sabi niya, he was divorced. Pero, no. Sabi niya nun single. And nahanap ko siya sa Facebook. Nakita ko may girls siyang kasama dun sa profile picture. So, hindi niya siguro alam na magaling ako mag-research. Or, bakit sinabi niya real name niya, 'di ba? So nakita ko ng ganun. Tapos sabi niya, kasi daw meron siyang ex-wife. Kita mo? I mean, maluloko ka talaga kapag hindi ka nagre-research. At saka, yun nga, prone talaga dun. So yeah, ang hindi ko masyadong nami-meet online, yung mga taga-US, UK, meron din naman paunti-unti. Kaya lang hindi. Kasi yung time difference, yun ang mahirap doon. Mas malayo sila, mas mahirap ipag-meet yung sa umaga doon, gabi dito. Mahirap na sila makausap. So usually, ang makakausap mo is taga Middle East. Actually, Russia. Meron akong nakilala sa Russia na karamihan nga soldier eh. Isang Russian soldier sa Turkey naka-meet ako ng dalawa. Tapos yun nga, yung Jordanian soldier. Meron pa sa Singapore din na staff din siya. Yun. So, yun. Then, what else can I share about online dating? Scam! Na-scam na rin ako. Usually, ito pa nga nakakatawa to kasi sa Facebook, napapansin nyo meron mga nag-a-add sa inyo na ang profile picture is either soldier siya or doctor siya. Kapag ganun, scammer yon. I mean, meron akong pinag-commentan about scam. Basta scam group siya. Tapos nagtatawa na kami kasi pare-pareho sila ng stories. Yun nga, na surgeon siya, retired military man, ganyan. Tapos pare-pareho ako sila ng ng story. Pati yung offshore, it could be someone, sasabihin niya, I'm working in an offshore oil rig na minsan lang daw sila nakakaalis dun sa rig na yun. So, nandun sila sa gitna ng dagat, ganyan. Tapos, yun yung mga story nila, no? Eto, story to nang na-scam ako. Meron guy ako na-meet din. Na-meet ko siya sa tag, ganyan. Tapos sabi niya, he's on a business na malapit ng dito, like sa Malaysia, ganyan. Tapos, nag-uusap pa lang kami ng basic things. Just trying to get to know each other. Tapos, I love you na siya na I love you. Pakakasalan daw niya ako. Papakilala daw niya ako sa mother niya. Tapos ako, ha? Tapos sabi niya, malapit lang daw siya sa Philippines kasi nasa Malaysia ng
may kausap lang daw siya sa Malaysia, sorry. Tapos tapos bigla siya sabihin, na ano daw, na-hold daw siya sa airport. Tapos if I could lend him, send him ganitong amount ng money lang para lang maipakita daw para makalabas siya, ganun. Tapos, basta may pera nang involved, scam na yan. So, parang, may yan, may mga mabubudol ka rin talaga, no? So, pero ako kasi kapag may money na, no. Why would I send you money, di ba? Tapos ako, well, gumawa ka ng paraan. Tapos, is very insistent. Tapos yun nga, sabihin niya na, I love you, ganyan. Parang, yeah. Basta I stop replying na lang. Ganon. Tapos meron ako nakikita na stories like sa Oprah, meron din doon na lumantad siya. And also sa Singapore din nababasa ko rin. Na nag-fall sila sa mga love scam. Na relationships na mga several months before sila hiningan. So, tinrabaho talaga sila. Ito naman kasing ng scam sa akin. Ilang araw pa lang, so, wary ka naman talaga. I mean, ma-detect mo naman talaga scam. Pero, yung kasing iba is talagang nag-cultivate ng relationship for months. Yung mga Nigerian love scam daw, ganyan. Tapos, nagbigay sila ng pera. Tapos, kasi kapag may perang involved, kasi on their part, gusto nilang tulungan dahil mahal na nila. Ako naman siguro, kung talagang rin, pero may limit yun, hindi ako magbibigay ng 50,000, ha? Di Siguro, sige, bigyan kita na yung 500. Ewan ko, I mean, I would never send like several thousands sa tao na hindi ko pa naman din sobrang kilala and basta may perang involved, magtanong ka muna. Gaano mo kakilala tong tao na to? Gaano mo kamahal tong tao na to? Gaano mo ka tinatrust yung tao, no? So, na-try ako na ma-scam, pero hindi ako nag-fall naman sa scam. So, yun ang mga naiiwasan ko na, yung mga bastos dyan, at saka yung mga nang scam. Pero may iba kasing scam na na-fall ako. And eto yung nung na-meet ko yung ex ko, na Australian siya. Bakit ka nasabing na scam? Hindi, sobrang okay siya. I mean, all my friends knew, nakwento ko naman na tong story niya. Matagal na kami. Pero yung mismong relationship na, yes, I did enter into a relationship din naman online. Hoping na siya nga. Kasi sa dami-dami na nakilala, ito rin kasi yun hindi na-realize na iba. Bakit ka nag-fall dyan? Ang tagal-tagal nyo na, humanap ka na ng iba, ng nandito. Ito kasi yun. I started with online dating since 2009. Hindi, sorry. 2009 kasi mga November, December ko nakuha yung laptop. 2010 naman na. Ganon. Na nag-start ako dito. Since 2010. So, how many years na? 14 years na, di ba? I've met, nako ha, hindi ko na lang din mabilang. Pero I would say less than 50 people. Ganon, nakadami. Hindi lahat yung kinausap ko na matatagal I mean, dun lang sa dating app. I have seen yung mga tao na talagang nanggagago lang. Yung mga nagtitrip lang. Meron din naman ako na hanggang ngayon masasabi kong friends ko. Kaya lang, syempre, they have their own lives. I have mine. Parang, hindi na ganun nakakausap. Like si Jesse, when he already got married, syempre, I could understand, bumalik siya na Nigeria. I could understand na he's already busy with his life. Saka kasi di ba meron naman talaga tayong mga nagiging kaibigan at a certain period of time lang because pwedeng, yun lang talaga yung mga moments na convenient sa inyo na yung interest mo is, nagja-jibe pa yung interest mo, pero somehow you would grow. Kaya nga sabi niya, change is constant It's the only thing that is constant in this world. Nagbabaging sitwasyon nyo, yung oras na pwede mong ilaan sa pakikipag-chat. So, when he got married and he already have a kid, not sure kung ilan, pero ang last na nag-usap kami is may isa na siyang son.
So, doon na yung focus niya sa family. So, hindi na kami masyado nagkakausap. Pero I still consider him a friend. And he congratulated me when I self-published my first book. So, I know that andun pa rin yung genuine care for a friend and I feel the same for him. Pero nag-move on na kayo sa mga buhay nyo. So, may mga ganun ako na-meet. Meron din mga, yun nga, sabi ko mga buwisit. So, ang dami ko nang na-meet, ang dami na rin situation na napuntahan ko, na kung ano-ano. Bakit ko na-appreciate itong si Australian guy? Kasi sobrang iba siya. Sobrang nagstay siya. So, he could have moved on. He could have met other people. Kasi, nagtagal lang naman, mga 1 year lang naman na naging kami. Kasi nung nakipag-break na ako, buo na yung isip ko noon na hindi kami magmi-meet. Hindi niya ako mapuntahan. So, may mga tampo na hindi ka nag-e-effort, puro work, ba't hindi ka ba pwede magbakasyon? After 1 year, sabi ko, hindi ito ang guy na for me. But, ayaw kasi niya mag-stop talking. Hanggang sa, alam mo yan, sige, okay, friends tayo. Ay, friends na lang. Kasi, gusto naman kitang kausap. Gusto rin naman niya ako kausap. But, I also talk with other people. Hindi lang naman siya. But, for years, siya lang talaga yung, kung may ako masasabing pinaka-constant, siya yung pinaka-constant. And, so, ang point lang is, it is possible to find a lifelong friend dito online. Nasa sayo if you want to keep on hoping. Am I still hoping? Not sure. Pero, I tried kasi to, sabi nila, mag-date ka ng iba na nandito. Tried that, but it didn't work. Didn't work out. So, inisip ko, hindi rin siguro yun na para sa akin. Nowadays, well, matagal na rin ako since actually, siguro mga after 3 years nung nagkakilala kami nitong ex ko, hindi na rin ako nagpupunta sa tag or high five hanggang sa nakalimutan ko na yung password. Hindi na ako ganun ka interested din. Kasi, ano ka na, nakita ko na kung ano yung meron doon. Ganun. So, hindi na ako ngayon aware ko ano yung mga latest. However, napansin ko na meron nga nitong sa Facebook. Kaya lang sa Facebook, parang di rin ganun ka hindi naman ganun ka interested yung iba. I mean, naglalagay siya ng profile, tapos di na naman nagbe-message. Or may iba nagbe-message. Ito kasi kasi mga Pinoy naman na makikilala mo sa Facebook. Yeah, most of the person na suggested dun is mga Pinoy. Ang naano naman ako sa Pinoy minsan is, alam mo lang effort na makipag-usap na matitinong usapan. Not sure if that's the same experience you have. Pero, hindi compelling yung conversation. Hindi ganun ka-interesting minsan yung mga napag-uusapan. Pinaka-ayoko pa yung ako nag-effort na magtanong, tapos siya sumasagot. Ano to, interview? Wala ka man lang input. Puro ako lang may input dito. So, ano ba? Ganito kaya kapag tumatanda, parang, I get annoyed with yung pag hindi ka malalim na tao or hindi ka magaling na conversations, wala na akong pasensya na mag-effort din. Pero ito lang din ang difference naman. To be fair din naman na meron din namang mga Pinoy. Kaya ako rin minsan gustong kausap din ang Pinoy. Meron din naman mga ibang Hindi mo kailangang i-explain yung joke. O kaya kung meron ka mga nagre-reminisce ka, since ako, batang 80s ako, tapos sabihin natin na 80s din itong medyo ka-age ko to. Babanggitin ko lang yung isang word or isang memory. Gets na niya. Tatawa na siya, tapos magkukwento siya ng ito rin experience ko. Di ba para kayong naging friends because you share the same experiences. Which is not
the same thing with chatting with foreigners kasi like kailangan mong i-explain yung background nung ikukuwento mo. Minsan magjo-joke ka, i-explain mo pa ba't siya nakakatawa kasi hindi na gets, 'di ba? Kasi hindi siya Pilipino. So mas kailangan mong i-explain yung things with them. So, 'di ba, hindi kayo sabay na natatawa minsan. But yung humor per se, it's universal naman. Yung kung ano yung nakakatawa naman din for you, it would be also funny for them. Yun din naman yung nakaka-amaze din, how even though we grew up in different countries, nakaka-relate siya sa experience. Although iba yung background na experience mo, iba yung background ng experience niya. Pero there is something common about it, like yung mga universal lessons about a certain situation. Tapos makikita mo na may mga certain cultures na open-minded sila about things. Meron din naman na sarado ni isip nila doon or ayaw talaga nila. Like, yung mga Middle Eastern man nga, hindi sila ganun ka-open about homosexuality. Kahit ini-explain mo na, well, tao rin naman yan. At saka, scientifically, there are really people who are, you know, sa genes nila is they really have more, ano ba, sa feminine na chromosomes or ganun. So, hindi sila ganun ka-open sa idea na yon. Ang nagustuhan ko sa Australian, I mean, yeah, itong si X, is how chill he is about life. Tapos, di ba parang nanginig mo yung mga tao nga daw talaga from down under is more relaxed, more chill. So, ikaw yung tipong nagpapanik ka na, hindi siya nagpapanik, very, very calm siya. Tapos parang ang hirap mo siyang mainis. Hindi siya maiinis kahit na anong inis mo sa kanya. Mm. Tapos nga pala, ito si X kasi is half Pinoy. So, nakakapunta na siya ng Philippines before. So, may mga kinukwento ako na food na gusto niya kasi natikman na niya. So, para kasing ano yun parang compromise dahil ayoko rin naman ng entirely foreigner na tao. At least siya, he likes his Asian side. Actually, he prefers his Asian side. When he was growing up, his parents got assigned to different parts of Asia. Nakatira siya ng India and other countries dito sa Southeast Asia. And na-appreciate niya yun kesa dun sa yung pagiging white niya. So, that is good. Sa mga wala ako actually nakachat na, siguro yung mga non-English speaking talaga. Chinese, Japanese, Korean, wala ako masyadong, hindi naman totally wala. Merong isang, yun nga, Singaporean na Chinese. Pero kasi English speaking din naman yun eh. Okay, so yun lang naman na share ko. Siguro mga, yun nga, matagal din kasi ako na nag-stop na. So, hindi ko na rin alam kung ano yung mga latest dyan. But if you're going to start, not sure kung ano na mga website, Ngayon siguro, hindi nakagaya nun na may mga tatanggi sa video call. Kasi kahit sa phone, meron na. Dati naman kasi, hindi naman lahat ng phone makakapag-video call ka. Hindi lahat, maraming coverage ng internet. Diba? May mga... So, dati, madaling gumawa ng excuse na, hindi ako pwede mag-video call kasi walang internet ngayon dito or hindi ko dala yung phone, mga ganyan. Kaya ka nasa scam. Kaya ka, yeah. Pero ngayon, lahat meron ng phone and internet. So, always go for those na willing makipag-video call. Make sure na hindi naka-filter yan. Para mas alam mo na yung kausap mo is who he really says he is. I mean, kung interested ka talaga doon.
Huwag kang pumayag na dun sa mga nagre-request ng ano, ng mga kabastusan kasi you could easily get recorded now. Yung mga phone is meron ng screen recording. They don't need a special app or anything to record you. At walang ano yun, hindi ka makakita na notification that you're being recorded. If hindi kasi ako ganun ka-familiar sa mga website na nagbebenta daw ng mga clips ng mga kalaswaan, na baka dun ina-upload yung mga nakukuha nila na video na ganyan. So, mahirap na, 'di ba, these days na mapunta ka sa ganung sitwasyon. At na maano ka pa, tawag dito, ma-extort ka pa, ma-blackmail. So, wag, kahit na anong pilit, don't do it. Not worth it. You wouldn't want to be on Raffy Tulfo begging na na i-take down nung tao na yun. Siya kung foreigner yun, paano naman paano kang tutulungan ni Raffy Tulfo? 'Di ba? Um, kung nando ka naman sa business na, and yeah, I think there are people na merong website na talagang you're doing it for money, ganyan, ano ka naman, nangonsensya pa eh, no? Huwag niyo namang gawin yun sa ibang tao kasi mahirap din yung ano, I mean, gumawa ka ng pera sa tamang paraan. At saka, nakakaano rin kasi, ang hirap din na ang nagiging reputation natin sa mga foreigners is, pag Pinay ang habol ay passport, ang habol is citizenship, o maiangat natin sila sa buhay. Ang hirap din naman ng ganun, 'di ba? Kasi what if genuine naman yung ano mo, yung intent mo na gusto mo lang din naman talaga makahanap ng partner para mahalin. Paano natin gagawin yun? Eh, hindi pa nawawala yung reputation nating Pinay bilang, yun nga, ganun ang habol natin, ano? Hmm, so yun lang naman. I hope that if you're going to try it, you have a good experience. But, you know, kahit naman hindi sa online dating, kahit naman sa totoong mga tao, nasa scam ka rin naman, eh, i-expect mo na sa online dating, meron ding part na ganun. It's not a guarantee. There's no guarantee in any situation that you'll find a good partner. But, be open for it. Masaya rin naman. Masaya rin naman yung may kausap kaysa sa walang kausap. But be patient and hope for the best. 'Di ba? So, good luck sa mga gusto mag-try ng online dating. Okay?